Pangkalahatang ideya. Ang ating buhay ay tinutukoy ng mga desisyong ginagawa natin tungkol sa ating edukasyon, karera, at relasyon. Madalas itong bumabasa kung tayo ay magsisimula, mananatili, o aalis. Sa Start, Stay, or Leave 2023, nag-aalok ang abogado at politiko na si Trey Gowdy ng praktikal na gabay para sa sinumang gustong mag-navigate sa isang desisyon. Nagsisimula ka pa lang, nag-iisip ng pagbabago o nag-iisip kung isasara ang isang kabanata. Kapag alam mo kung paano suriin ang iyong mga layunin, timbangin ang iyong mga pagpipilian, at harapin ang iyong mga takot, maaari kang sumulong ng may kumpiyansa. Starting from today. Kapag kailangan mong gumawa ng isang malaking desisyon upang magsimula ng isang bagong pagsisikap, balintuna, dapat mo munang isipin ang wakas. Ang katapusan ng iyong buhay. Maaaring ito ay nakakatakot, ngunit sa totoo lang, lahat ng iyong ginagawa sa buhay ay tumuturo sa dulo at ang pamana na iyong iniiwan. Ang pagtutuon sa kung ano ang gusto nating makamit sa buhay, sa halip na kung ano lamang ang gusto nating gawin, ay makakatulong sa atin na gumawa ng mas mahusay na mga pagpipilian. Ang mga bagay na iyong iniisip, ginagawa, at sinasabi sa bawat araw ay humahantong sa iyo sa iyong huling hantungan. Ang iyong mga desisyon, sinasadya o hindi sinasadya, ay gagabay sa iyo sa isang lugar. Kaya huwag mong ilihim ang nais na patutunguhan na iyon, lalo na sa iyong sarili. Kung gusto nating gumawa ng mga desisyon na maghahatid sa atin sa ating ninanais na pangwakas na mga argumento, kailangan nating suriin kung nasaan tayo ngayon, tulad ng ngayon, sa sandaling basahin mo ito. Masaya ka ba sa iyong karera, edukasyon, relasyon? Kapag isinasaalang-alang mo ang malalaking bagay, nasa landas ka ba para sa iyong nais na pangwakas na argumento? May pagkakaiba sa pagitan ng ginagawa natin at kung ano ang nagagawa natin. Ang pagtupad sa isang bagay ay nangangailangan ng layunin at layunin. Kapag nagsusumikap tayo para magawa ang isang bagay, mayroon tayong direksyon. Ang isang maling desisyon o hindi inaasahang pag-urong ay maaaring pigilan ka sa paggawa ng isang partikular na bagay, ngunit hindi ito hadlang sa pagtupad ng iyong mga layunin sa buhay. Ang iyong tagumpay sa buhay ay nakasalalay sa mga desisyon na iyong gagawin. Ang iyong pinakamahalagang desisyon ang tutukuyin kung ano ang hitsura ng tagumpay para sa iyo. Tukuyin ang tagumpay sa mga tuntunin ng kung ano ang maaari mong kontrolin iyong mga salita, ang iyong mindset, ang iyong pagsisikap. Mahalaga ang maliliit na pagpipilian na ginagawa natin araw-araw. Kapag nagpasya kang kontrolin ang iyong mga pang-araw-araw na aksyon, maaari mong makuha ang iyong pakiramdam ng katuparan mula sa mga aktibong pagpili na iyong ginagawa, sa halip na mula lamang sa mga resulta. Ito ay isang mas matatag at napapanatiling paraan ng paglapit sa tagumpay. The ladder or the mirror. Ang modelo ng hagdan ng tagumpay ay isang metapora na karaniwang ginagamit upang ilarawan ang mga profesional na tagumpay, kung saan ka umakyat habang ikaw ay napromote. Ang modelo ng hagdan ay nangangailangan ng higit na pagganap at pagkamit ng higit sa ibang mga tao na hindi laging posible. Maaaring maraming tao ang naghahangad na maging pangulo, ngunit isa lamang ang maaaring maging pangulo sa isang pagkakataon. Ang modelo ng hagdan ay nag-iiwan ng maraming tao sa likod o nahuhulog. Ang ating pagkakakilanlan ay dapat na nakabatay sa kung sino tayo, hindi kung ano ang ating nagawa. Ang tagumpay ay dapat tingnan mula sa pananaw ng isang ganap na buhay, hindi mula sa tuktok ng isang hagdan. Dapat nating iwasan ang modelo ng hagdan ng tagumpay sa pabor sa isang bagay na mas malamang na magdadala sa atin sa ating ninanais na layunin. Sa kaibahan, ang salamin na modelo ng tagumpay ay tungkol sa paghahanap ng katuparan mula sa loob, sa halip na mula sa panlabas na pagpapatunay. Nangangahulugan ito na makakahanap ka ng kasiyahan sa yugto ng buhay na iyong kinalalagyan, nang hindi kinakailangang makamit ang mga panlabas na milestone. Sa halip, ang modelo ng salamin ay nakatuon sa mga opinyon ng mga taong mahalaga sa iyo,
sa halip na sa mga panlabas na pamagat at tagumpay. Maaaring mahirap baguhin ang ating pag-iisip kapag tayo ay nakondisyon ng iba o panlabas na mga kadahilanan upang makita at tukuyin ang tagumpay sa isang tiyak na paraan. Upang tukuyin ang tagumpay para sa ating sarili, maaari tayong tumingin sa salamin, pagnilayan ang ating mga nakaraang desisyon, at tanungin ang ating sarili ng ilang mga katanungan. Ang pagpapasya nating gawin sa buhay ay maaaring tumingin pa rin sa iba, tulad ng karaniwang hagdan, maaari nating makamit ang tagumpay sa mata ng mundo. Ngunit hayaan na iyon ay isang karagdagang benepisyo, hindi ang layunin. Being prepared. Isang malaking bahagi ng matalinong pagpapasya na magsimula ng bago ay paghahanda. Gusto mong maging handa para sa maraming mga sitwasyon hanggat maaari. Maghanda para sa pinakamasama at umasa para sa pinakamahusay, ngunit umasa sa pag-alam na magiging okay ka kahit na ang lahat ay pumunta sa timog. Mahalagang isipin ang pinakamasamang sitwasyon kapag gumagawa ng desisyon. Kung mayroon kang plano para sa pinakamasama, ginagawa nitong mapapamahalaan ang lahat. Sa kabutihang palad, ang pinakamasama ay bihirang mangyari. Ang pagsisimula ng bago ay maaaring nakakatakot dahil ito ay hindi pamilyar at hindi mahuhulaan. Karamihan sa mga tao ay may natural na predisposisyon sa kaginhawahan, kaya maaari silang manatili sa kanilang comfort zone kahit na hindi ito nakakatugon. Ang pagsisimula ng isang bagong bagay ay nangangahulugan ng paglampas sa panandaliang pag-uudyok ng status quo at patungo sa pangwakas na layunin. Maaari kang maghanda para sa paglalakbay na naghihintay sa iyo sa pamamagitan ng pag-iimagine ng maraming posibleng resulta hanggat maaari at lohikal na pagtatasa sa mga panganib. Minsan ang pinakamasamang bagay na maaaring mangyari ay ang hindi pagpupursige sa pagkakataong ipinakita sa atin. Ang bawat desisyon na gagawin mo ay magkakaroon ng natatanging balanse ng mga katotohanan. Ikaw ang pinakamahusay na tao upang bigyang kahulugan ang balanseng iyon. Kapag tinitimbang ang mga panganib at gantimpala, madalas nating natuklasan na mayroong isang pangarap o layunin na humihila sa atin sa isang direksyon sa kabila ng maaaring isaalang-alang ng iba na isang mas maingat na landas. Kapag tumitimbang ng ilang mga opsyon, hinihikayat tayong lahat na balansehin ang mga kalamangan at kahinaan, ngunit hindi ito laging madaling gawin. Mahalagang tipunin ang lahat ng may katuturang impormasyon sa pinakamalayong paraan na posible. Maraming beses na magkakaroon ng ilang paunang pagkiling sa pabor o laban sa isang desisyon. Subukang iwasan iyon sa yugto ng pangangalap ng impormasyon. Tandaan din na ang oras ay katumbas ng mas mahusay na paggawa ng desisyon. Ang paghahanap ng lahat ng may katuturang piraso ng impormasyon ay maaari at dapat ay medyo matagal. Maging ang pinakamahusay na sleuth posible at hanapin ang impormasyon na ang iba ay hindi handang mamuhunan ng pagsisikap at oras upang matuklasan. Mahalagang malaman ang iyong mga prioridad, kakayahan, motibasyon, adhikain, at pagkakataon kapag gumagawa ng listahan ng mga kalamangan at kahinaan. Dapat mong isaalang-alang ang mga benepisyo, pagkakataon, panganib, at kahihinatnan ng bawat item sa listahan upang matulungan kang gumawa ng desisyon. Ang halaga na itatalaga mo sa bawat item ay subjective at individual. Ang bawat tao ay may likas na hilig sa paggawa ng mga desisyon gamit ang kanilang ulo, lohika, kanilang puso, emosyon, o kanilang bituka, intuition. Ang tatlo ay may mahalagang papel sa ating buhay, at walang dapat bawasan hanggang sa puntong walang kapangyarihan. Katulad ng tatlong sangay ng pamahalaan, nagbibigay sila ng mga tseke at balanse, at ang mga ito ay pinakamahusay kapag sila ay magkakasamang umiral na may ilang mapagkaibigan, nakabubuo na alitan. Ang aming lohika kung minsan ay nabigo upang isaalang-alang ang aming emosyonal na kagalingan o kung ano ang aming likas na pakiramdam ay ang tamang pagpipilian.
Ang ating gut instincts lamang ay maaaring magresulta sa padalos-dalos na mga desisyon na hindi ginagabayan ng lohika o empatiya at hindi nababalot ng karunungan ng panahon. At ang aming mga damdamin ay madalas na hindi mapagkakatiwalaang tagapagsalaysay. Kailangang balansehin sila ng mga tinig ng lohika at intuisyon. Habang isinasaalang-alang namin ang pagsisimula ng isang bagong pakikipagsapalaran, ang lohika ay dapat na nagmamaneho ng kotse, ang aming intuisyon ay maaaring nasa upuan ng pasahero at makakatulong sa pagnabigate, at ang aming mga emosyon ay maaaring umupo sa isa sa mga upuan ng kapitan at kontrolin ang musika. Kung hahayaan mo ang alinman sa intuisyon o emosyon na manguna, mas madalas mong mahahanap ang iyong sarili na nawawala o nasa isang dead end. Ang takot ay isang natural na emosyon na maaaring makatulong o nakakapinsala, depende sa sitwasyon. Ang takot ay maaaring magpahinto sa atin at maging maingat, na maaaring makatulong kapag sumusubok tayo ng bago o mapanganib. Ang takot ay maaari ring humadlang sa atin na makatagpo ng mga bagong tao o kumuha ng mga pagkakataon na maaaring mapabuti ang ating buhay. Kung hindi natin matutunang balansehin ang takot, maaari itong magsimulang magdikta sa mga tuntunin ng ating buhay. Ang pagiging takot sa isang bagong pagsisikap ay hindi nangangahulugan na kailangan mo itong talikuran. Palaging panatilihin ang takot sa lugar nito sa pamamagitan ng paggamit ng lohika at pakikiramay. Tandaan, ang mga emosyon ay maaaring maging makapangyarihan, at kung hindi sila mapipigilan, maaari itong humantong sa mga maling pagpili. Ang mga emosyon ay dapat na resulta ng isang mahusay na desisyon, hindi ang driver ng paggawa ng desisyon. Kilalanin ang mga emosyon at suriing mabuti ang impormasyong ibinibigay nila sa iyo. Staying the course. Palaging may mga pagkakataong magbago ng kurso, ngunit ang susunod na opsyon ay hindi garantisadong mas mahusay. Ang pananatili sa isang bagay ay maaaring magbigay sa iyo ng regalo ng karanasan, na mas mahalaga kaysa sa anupaman. Ang pananatili sa isang trabaho ay maaaring magbigay sa iyo ng karanasang kailangan mo para umunlad sa hinaharap at gawing mas kaakit-akit ka sa mga employer. Maraming dahilan kung bakit pinipili ng mga tao na manatili sa isang lugar, at hindi ito palaging dahil natatakot sila sa pagbabago. Minsan, ang pananatiling nakalagay ay nagbibigay daan sa iyo na buuin ang iyong kinabukasan ng may higit na kalayaan. Tanungin ang iyong sarili kung aalis ka sa iyong kasalukuyang sitwasyon dahil sa mga panlabas na kadahilanan o dahil may isang bagay na nais mong baguhin tungkol sa iyong sarili. Sa tiyaga, trabaho at pasensya, ang mga pangarap ay nagiging katotohanan. Minsan ito ay pinakamahusay na hindi habulin ang bawat kapritsyo na kumukuha ng iyong pansin, ngunit upang manatili sa kasalukuyang pangarap. Ito ay maaaring mahirap, nakakainip, at walang pasasalamat, ngunit sulit ito dahil ito ay bumubuo ng isang bagay na mabubuhay ng higit pa sa individual. Ang pinakamapanganib na mga panaginip ay ang mga kumakain sa atin, at nagiging sanhi ng hindi kinakailangang mga panganib. Dapat tayong magpatuloy ng may pag-iingat kapag ang ating mga prioridad at pangarap ay naghahamon sa isa't isa. Minsan ang pagsisiyasat sa sarili at paghahanap ng kaluluwa ay kinakailangan upang matukoy kung ang isang layunin ay naging isang napakalaking prioridad. Kapag isinasaalang-alang mo ang mga prioridad, ang pagtingin sa paligid at pagbibilang ng iyong mga pagpapala ay mahalaga. Kailangan mo ring matuto mula sa iyong mga nakaraang desisyon, kahit na masakit ito, upang makagawa ng mas matalinong mga pagpipilian sa hinaharap. Ang bawat desisyon ay may kasamang pagsasakripisyo ng isang bagay. Dapat mong isaalang-alang kung ano ang handa mong isakripisyo upang ituloy ang isang tiyak na layunin. Dahil lamang sa isang panaginip ay makakamit ay hindi nangangahulugan na dapat mo itong ituloy kaagad ng buong lakas. Madalas magkasalungat ang mga pangarap sa isa't isa, at kadalasan, kailangan mong piliin kung alin ang hahabulin.
Dapat mo ring isipin ang mga kahihinatnan para sa iyong sarili at sa iba. Isaalang-alang ang epekto, ang mga panganib, at ang mga sakripisyong kasangkot. Means, motive, and opportunity. Ang pagkakaroon ng isang krimen ay hinuhusgahan ng tatlong pangunahing aspeto, paraan, motibo, at pagkakataon. Ang parehong tatlong aspeto ay maaaring ilapat sa ating sariling buhay upang matulungan tayong sukatin ang pagkamit ng ating mga pangarap at gumawa ng higit na kamalayan sa sarili na mga desisyon. Sa pamamagitan ng pagtingin sa bawat kategorya at pagsagot sa ilang kaukulang mga tanong tungkol sa iyong sarili, matutukoy mo ang mga pangarap na dapat mong kumpiyansa na ituloy. Una, tanungin ang iyong sarili kung mayroon kang mga kinakailangang mapagkukunan upang makamit ang isang pangarap. Kung wala kang mga mapagkukunan, maaari mo bang makuha ang mga ito? Kung hindi, baka hindi maabot ang pangarap na iyon. Sa mga tuntunin ng motibo, kailangan mong tanungin ang iyong sarili kung bakit nais mong makamit ang isang tiyak na layunin. Ito ba ay isang bagay na kinahihiligan mo? Makikinabang ba ito sa iyo sa anumang paraan? At panghuli, kailangan mong tanungin ang iyong sarili kung mayroon bang makatotohanang pagkakataon para makamit mo ang iyong pangarap. Ang motibasyon ay maaaring uriin sa dalawang uri, intrinsic at extrinsic. Kapag gumawa ka ng isang bagay, dahil nakakaintriga at nakakatuwang ito, mayroon kang intrinsic motivation. Ang extrinsic motivation ay kapag gumawa ka ng isang bagay, dahil nagre-resulta ito sa isang natatanging resulta. Mahalagang kilalanin ang parehong intrinsic at external na insentibo. Habang nagpapasya sa isang pagkakataon, palaging mag-ingat. Pag-isipan ang lahat ng mga elementong kasangkot at kung handa ka na talagang mag-commit dito. Posible rin na lumikha ng mga pagkakataon at maghintay para sa kanila. Kung mayroon kang isang tiyak na layunin sa isip, kung minsan ay dapat mong gawin ang mga bagay sa iyong sariling mga kamay at gawin ang mga bagay na mangyari. Gayunpaman, mahalagang malaman kung kailan dapat maging mapagpasensya at maghintay para sa tamang pagkakataon na dumating. Okay lang kung hindi magkakatotoo ang talagang inaasam mo. Marami sa mga bagay na pinapangarap natin ay hindi nangyayari, gayunpaman, sulit pa rin itong ituloy, sa proporsyon. Huwag matakot mag-explore at mabigo at mag-audition, dahil doon natin malalaman kung ano talaga ang kaya natin. Ang pinakamahusay na mga gumagawa ng desisyon, ay maaaring isaalang-alang ang kanilang sariling opinyon at ang mga pananaw ng iba. Mayroon silang malinaw na pananaw at kumonsulta sa iba upang makakuha ng iba't ibang pananaw. Ang karunungan ay hindi lamang gumagawa ng tamang paghatol sa iyong sarili, ngunit alam din kung sino ang dapat pakinggan at kung sino ang hindi dapat pansinin. Kung gusto mong gumawa ng pinakamahusay na mga desisyon, kailangan mong malaman ang iyong mga lakas at kahinaan. Dapat ka ring magkaroon ng isang tao sa iyong buhay na maaaring magbigay sa iyo ng tapat na puna at tulungan kang itama ang kurso kung kinakailangan. Ang pananatili kung nasaan ka ay isang desisyon na nangangailangan ng dedikasyon, pananaw at pagganyak. Maaaring napakahirap na ipasa ang mga bagong pagkakataon na darating sa iyo o hindi umalis kapag ang mga bagay ay nagiging mahirap, ngunit kung minsan ang pananatili ay nagbibigay daan sa iyong ganap na bumuo ng isang pangarap na nagtutulak sa iyo patungo sa iyong pangwakas na argumento. Kung mas kilala mo ang iyong sarili, ang iyong mga layunin sa pagtatapos, ang iyong mga kalakasan at kahinaan, ang pagkamit ng iyong mga pangarap, at kung sino ang iyong aasahan kapag ikaw ay nalilito o nagkakasalungatan, mas magiging handa kang kumpiyansa na manatili kung nasaan ka pagdating ng oras. Living and letting go. Ang mga pangarap ay nagbabago at lumalaki habang lumilipas tayo sa mga panahon ng buhay, at okay lang para sa kanila na gawin ito. Ang paghawak sa mabuti at pagkilala sa hindi maganda ay makakatulong sa atin na makilala ang istante ng buhay ng isang partikular na panaginip. Maaaring mahirap iwanan ang isang panaginip kapag gumagawa ng isang desisyon, ngunit ang iyong mga layunin
at adhikain ay dapat na gawing mas mahusay ka, hindi mas mapang-uyam. Ang pagbitaw sa isang panaginip ay hindi isang kabiguan, ito ay isang pasulong na paggalaw. Ang mga taong nagsasabing wala silang pinagsisisihan ay maaaring mayabang o kulang sa introspection. Ang panghihinayang ay isang likas na bahagi ng pagmumuni-muni sa sarili, at lahat ay may panghihinayang. Ang mga pagsisisi ay maaaring magturo sa atin na maging mas mabuting tao. Dapat nating maging tapat sa ating sarili tungkol sa ating mga pinagsisisihan at pagnilayan kung ano ang natutunan natin mula sa kanila. Hindi tayo dapat mag-aksaya ng oras sa pagbabalik tanaw sa mga pagkakataong hindi na natin kayang kunin. Ang mga pagpipili ang ginagawa natin ay hindi palaging nakaugat sa ambisyon, ngunit sa isang pagnanais para sa isang bagay na mas makabuluhan. May mga natural na bantas na sumasalamin sa tilapon ng ating buhay. Ang isang panahon na hindi natin nakikita ay ang ating huling, kaya dapat nating puntuit ang ating buhay upang kapag ang huling yugto ay inilagay, ito ay magtatapos ng isang kumpletong pangungusap na pinangungunahan ng isang makapangyarihang talata. Ang isang pamana ay hindi para lang makita ng iba ang ginawa mo at purihin ka o punahin ka. Ang legacy ay isang buhay na binuo sa paligid ng isang layunin na pagpapabuti sa mundo sa paligid mo. Ang feedback ng mga tao ay maaaring mag-udyok sa iyo, manghikayat sa iyo, ma-verify na ikaw ay nasa tamang landas, o makakatulong sa iyong ayusin ang iyong direksyon. Ngunit, sa huli, kung kilala mo ang iyong sarili, at may malalim na kahulugan ng layunin sa mga desisyong gagawin mo, pagkatapos ay ang hatol ng iyong pangwakas na argumento ay magiging malinaw. The truth about failure. Ang tanong na, kung maaari kang bumalik sa nakaraan, at makipag-usap sa iyong nakababatang sarili, ano ang sasabihin mo, ay isang mahusay na sukatan kung ang ating mga pagkakamali ay tinukoy tayo, nagtulak sa atin, o nakahadlang sa atin. Ang bawat tao ay makakapagpasya kung ano ang hitsura ng tagumpay para sa kanila, ngunit ang kabiguan ay nabubuhay sa isang walang kabuluhang buhay. Nangangahulugan ito na kung wala kang ginagawa sa iyong buhay na mahalaga sa iyo, kung gayon ikaw ay nabigo. Sa Biblia, si Barabas ang pinili para palayain si Jesus, kahit na si Jesus ay walang kasalanan. Nangangahulugan ito na kung minsan ang mga tao ay pipili ng maling tao, kahit na ang tamang tao ay nasa harapan nila. Si Pastor Dietrich Bonhoeffer ay binitay ng mga Aleman, dahil sa pakikipaglaban sa sistematikong pagpuksa sa isang tao. Nangangahulugan ito na kung minsan, ay kailangang isakripisyo ng mga tao ang kanilang buhay para sa kanilang pinaniniwalaan. Si Martin Luther King, Jr., ay pinaslang dahil sa pamumuno sa isang walang dahas na kilusan para sa pagkakapantay-pantay. Nangangahulugan ito na kung minsan ang mga tao ay pinapatay dahil sa pagsisikap na gawing mas magandang lugar ang mundo. Ang kabiguan ay nakaupo pa rin at walang ginagawa habang ang mga pagkakataong gumawa ng kaunting pagbabago ay madami. Minsang hinangad ni Alexander the Great na tumawid sa isang maliit na tulay. Siya ay patungo sa isang direksyon, at isang matalinong tao ang nagmumula sa kabilang direksyon. Walang sapat na puwang para sa dalawa, ang isa ay kailangang magpaubaya at bumalik. Ang isa sa mga tauhan ni Alexander ay nagsabi, sa esensya, gumawa ng paraan. Hindi mo ba alam kung sino ang darating? Ito ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo, dahil nasakop na niya ang mundo. Kung saan ang matalinong tao ay tumugon, kung gayon, dapat na ako ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo, dahil nagtagumpay ako sa pangangailangang masakop ang mundo. Ang matalinong tao ay muling tinukoy ang tagumpay para sa kanyang sarili. Bawat isa sa atin ay nabigo at muli, dahil tayo ay nasa maikling dulo ng score o isang business deal o isang card game. Ngunit kung tayo ay tapat sa ating sarili, at sa ating mga pinahahalagahan, wala sa mga yon ang maituturing na mga kabiguan, dahil tayo ay nakipagsapalaran. Sinubukan namin. Naglaban kami. Mahalagang gumawa ng mga desisyon ng may kumpiyansa, at magkaroon ng plano.
Tatandaan ka ng mga tao para sa iyong pagiging patas. Kailangan mong kilalanin ang iyong sarili upang makagawa ng pinakamahusay na mga desisyon para sa iyong buhay. Ang pagpili na umalis sa isang sitwasyon na hindi na nagsisilbi sa iyo ay maaaring maging napakahirap. Kadalasan, ang desisyon nating umalis ay nakabatay sa ating espiritual, emosyonal, o pisikal na kalusugan. Maaari din tayong umalis dahil ang kapaligiran ay hindi nakakatulong sa personal na paglago. Ang pag-alis ay makikita bilang pagtigil o pagsuko ng iba, ngunit kadalasan ito ay tanda ng lakas at kamalayan sa sarili. Ikaw ay may kapangyarihang magtakda ng sarili mong kurso. Ang pag-alis ay maaaring kailanganin at nakakapagpalaya, at maaari itong magbukas ng bago at mas magagandang pagkakataon. Tungkol sa may akda, si Trey Gowdy ay isang Republican congressman mula sa South Carolina mula 2011 hanggang 2019. Bago ang kanyang karera sa politika, siya ay isang federal prosecutor. Isa na siyang Fox News host at isa na siyang practicing attorney. Nag-akda siya ng ilang aklat, kabilang ang Doesn't Hurt to Ask pati na rin ang Start, Stay, o Leave. Umaasa kaming nasiyahan ka sa mga insight sa pagsisimula, pananatili, o pag-alis ni Trey Gowdy. Bilhin ang aklat para matuto pa.